So hello po kay Tito Ronald Llamas dahil siya po ay makausap natin on a Friday night. Mula sa meeting. Good evening, Tito Ronald. Good evening. Tito Ronald, sabi nung dalawang kasama ko, thank you at nakatakas ka. Yes. Kasi Tito Ronald, kanina pa ako may binubulong kay Jovi na tanong ko eh. Sabi ko, itanong mo sa kanya. Tanong mo kay Tito Ronald. Sabi ko kasi kay Jovi, sino ba may pakana ng paglabas itong 18 Marines na to? Pero may alam si Tito Ronald. Ang tawans. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko nun. Si Mike Defensor, si Esperon, no? So mga GMA people yon. Hindi ko sinasabing si GMA kung i-connect mo na yung dotted lines, bakit nandun si Mike Defensor na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Pero kasi, Tapos hindi, Tito Ronald, iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na si GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? Well, kalyado ni GMA si Sarah. Diba? Yun yung sabi nga ni Sarah dati, yun yung kanyang mentor. Diba nung nagalit si Sarah, yung tinawag niyang tambaluslos? Yes. Martin Romualdez. Over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior deputy speaker. Yeah. Doon nagsimula lahat, may mga alias-alias sa tambaluslos eh. So ito'y parang pagpapakita lang, hindi naman hindi nga subtle eh. Pagpapakita lang suporta, parang hayagan na no, Tito Ronald, na doon papunta yung suporta. Mukhang nandun naman yung suporta, hindi na papunta ron. Yes. Yun na. Okay. Pero yan ba yung topic natin? Hindi, marami pa. Ito Ronald, nakalista ang topic natin, ha? Yung ating iniwang topic tungkol kay Bato. Alam ko natawa ka dito kanina eh. Na siya ay nagpapa-reserve ng Senate Mansion or Senate Mansion sa Baguio, no. Anong reaction mo diyan? Pakiulit, Job. Si Senator Bato ay nag-attempt na ipa-reserve ang Baguio Mansion. Ano reaction mo? Grabe naman, di ba? Bakit po grabe, Tito Ronald? Di ka na nag-report sa Senado, sinasahurang ka, di ba? Tapos biro mo, medyo ang kapal naman ang mukha mo, nag-request ka pa ng mansion, ng Senate Mansion House sa Baguio para yung pamilya mo ay makasali sa isang shooting competition sa Baguio. No? Parang medyo off. Parang medyo off. Pero buti na lang, nireject ni Senate President Soto. Yes. Siguro sabi ni Sir, sobra naman yan. Actually, may nakafile na case sa Senate kung ano ba talaga ang gagawin kay Bato. Diba? Ganun nga. Pero parang kung makapal ang mukha mo, wala kang pakialam dun sa naka-file na yon. Talagang isasagad mo yung entitlements. Yeah. At ang tingin niya, entitled siya dito Senador siya Yeah. Kahit siya ay absent ng ilang buwan it doesn't matter. Senador ako, entitled ako rito, no? Binabayaran ng bayan itong mansion hotel na ito ng Senado, gagamitin ko. Hindi nga para sa aking sarili, para sa aking pamilya. Parang gusto ko nga padala ng link ng Agoda at saka ng booking.com. Baka naman makahanap ng ibang lugar na pwedeng tirhan doon. Baka pwede ka naman mag-Airbnb. Airbnb. Wala naman, di ba? Pwede ka naman mag-Airbnb. Para namang mga Nepo babies yan. No? Yes, Mase. Hindi, other issue. Pwede ba? ICI lang, Tito Ronald. Kasi, eto naman sabi ko nga, parang hindi na tayo nagulat na titigil na yung operation nila. But I wonder bakit pinatagal pa nila yung announcement na i-abolish na rin naman yung ICI. Tinanong pa kay PBBM, nung nandun kami sa New York, hindi pa diretsahang sinagot na abolish na. Tapos a day after bumalik at saka sasabihin na, ay hanggang March 31 na lang. Bakit ganun? Baka hindi kasi nila alam kung ano gagawin. Di ba? Masyado nilang binild up yung ICI dati. Ito yung solusyon dun sa massive corruption scandal
dito sa DPWH, etc. Pero mula nung nag-unravel yung ICI, nawala si Magalong, nawala si Dave Simpson, etc. At natira na lang si Justice Andy. Di ba? Siya na lang natira. At yung kanyang placard na nakalagay, what the world needs now is love, sweet love. No? So yun na lang ang natira. Kaya hindi rin nila siguro alam anong gagawin dun sa binild up nila na ICI. Lalo na ngayon, parang wala naman nakakasuhan na big fish. Ang nakakasuhan na dilis. Correct. So ano lang gagawin nila dyan? Pero mas ang problema ko yung yung ICI AC bill ni Laila de Lima. Pagkaroon ng isang powerful na ICI. Yes. Ginawang priority bill ng presidente pero hindi gumagalaw yung baso. Ngayon, di pa malinaw kung nasaan na siya. Nasa committee pa rin, no? Ano ba talaga? Seryoso ba talaga kayong investigahan itong mga corrupt government officials or hindi? Diba? Yun yung issue rito Yes. Sige, i-fold up nyo yung ICI, kahit binild up nyo ng husto, pero ano ipapalit nyo? Anong ipapalit nyo? Ang problema kasi, ang dami nagpo-fall sa cracks. Dahil parang nobody is manning the store. Sino ba ang in charge? Yeah. Sino ba in charge? No? Napaka-big deal nitong massive corruption na ito. So, ano yung nangyari? Akala ba nila may expiry date yung outrage ng mga tao dito sa corruption? Akala ba nila ay mawawala na lang ito, may isosoli na lang sa Pandora's box? Pero dito, Ronald, dapat ba may ipapalit dyan? Wala rin namang ngipin yung ICI eh. O did you think, o did may you... ICI AC. Yung kay De Lima. Yeah. Oh, yeah, yun. May subpoena powers, may suspense powers, no? Etc. So may kwan yun, may sariling budget, may sariling powers, no? May ngipin. Yeah. Itong ICI wala masyado. Pero habol daw nila sa ICI ay i-consolidate yung ebidensya, isubmit sa ombudsman. Nagawa na. Ba't pa nila binild up ng ganong katindi? Tapos yun lang pala. Yeah. Pwede naman yun ng isang maliit na committee dyan kung yun lang ang trabaho Pero what does it say about the effort of the administration against corruption? Kasi 'di ba for a certain period, nakita natin kung gaano sila kaingay tungkol dito sa flood control. Pero napansin din natin na habang tumatagal, parang pakalma ng pakalma hanggang hindi na sila masyado nagsasalita. Tas eto nga biglang yung ICI na abolish. Well, yun nga yung problema dahil nung nilaunch nila itong Mahiya Ka Naman campaign, parang hindi nila alam kung ano yung dulo sa mga dadalhin. Tapos ngayon na marami nang na-implicate, no, including mga cabinet secretaries, speaker ng Congress, Senate President, senators, congressmen, parang biglang natigil, no? Parang nag-hesitate na sila na litisin talaga itong mga key government officials, no? Halimbawa, bakit pag ginawang state witness sila Alcantara, sila Yusek Bernardo, sila Bryce Hernandez, etc. Kung hindi naman pala gagamitin yung kanilang testimony. Sa testimony nila, ang daming senators ang na-involved. Sabi nga ni Yusek Bernardo, nag-deliver siya ng 8-9 na armored trucks. Dala ang bilyon-bilyong peso dito sa undersecretary ng DepEd na allegedly ay merong relasyon doon sa isang cabinet secretary. Ano na nangyari doon? Sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver siya ng bilyon-bilyon doon sa grand-nephew ng executive secretary. So ano na nangyari doon? Yeah. No? So, yun yung problema. Hindi ko sigurado kung decided ba talaga yung gobyerno na talagang dalhin sa logical conclusion itong kanilang sinimulan. Okay. Dahil yung logical conclusion na yan, makulong talaga yung big fish. Yes. Okay. So lahat yan inaasahan natin. Pero eto na.
Ronald, ito pang ano to, pang viral mo to bukas. Eh. Oo. May tanong si Chiki sa'yo. Oo, actually kanina pa Tito Ronald, gusto kong tanungin sa'yo to. Iba lang yung topic kasi, yung si Ramil Madriaga, di ba nasa BJMP? Ano yung Yes. thoughts mo na ilipat yung kustudiya niya dun sa House of Representatives? Sino ba kinakabahan daw, sabi mo? Well, natawa kasi ako na kay Vice President Sara, parang kino-contradict niya yung sarili niya. May Paano ganito po? siyang posisyon the other day, tapos ngayon may iba siyang posisyon tungkol kay Madriaga. So, ano ba talaga ate? Ano ba talaga ang posisyon mo kay Madriaga? No, okay ba sa iyo na siya ay gamiting witness? Okay ba talaga siya na i-secure ng house, no? Parang dito sa parang itong banat niya kahapon ba 'yon? Pinanatan niya sila Congressman Chel Jokno nung humihingi sila Chel Jokno ng new evidence tungkol para dito sa impeachment, no? Ang sabi niya, fishing expedition, no? Fishing expedition daw Parang ito. kulang daw ebidensya. Oo, nung una naman, sabi niya, ilabas na lahat ng ebidensya na dapat ilabas. Dahil haharapin ko lahat yan. Tapos ngayong humihingi ng new evidence, fishing expedition daw. Salen So, tsaka baka- bank records. Yes, dahil mukhang kinakabahan siya dito sa bank records. Of course, kinakabahan siya kay Madriaga dahil mukhang maraming alam. No? Pati ako nagulat sa dami ng alam ni Madriaga. Pero mas kinakabahan siya dito sa bank records. Dahil pwedeng gawin ito ng ombudsman in the service of the SALN issue. Paano para malaman yung SALN niya kung totoo talaga, dapat pabuksan ng ombudsman sa AMLA yung kanyang mga bank accounts. Ito mga bank accounts na matagal nang sinasabi ni Trillanes at ni former Deputy Ombudsman Carandang na ang dami, ang laki, in their billions at nanggaling sa mga alleged drug lords and pogo lords. So, ang sabi ni Sara, di ilabas nyo. Dati, sabi niya, ilabas nyo. Ngayong ilalabas, ay ayaw naman niya. So, dito siya kinakabahan. Yeah. Dahil pwedeng maging game changer ito, Yeah. Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes, ni Deputy Ombudsman Carandang, na itong mga hundreds of millions, even billions na pumasok sa bank accounts ni Sara at ng kanyang asawa, no, si Mads Carpio, ay totoo na galing sa mga drug lords. Pero kahit hindi galing sa drug lords, wala sa salin mo . Ang salin ni Sara is 85 million . No? Mukhang malayo dun sa alleged na laman ng kanyang bangko. Yeah. So talagang kakabahan siya. Yeah. Lalo na 54 ang bumoto na congressman sa Justice Committee na yung articles of impeachment are sufficient in form and substance. 54, isa lang ang hindi. Si Suntay. si Congressman Suntay. Imagination. Si Congressman Imagination, si Congressman Suntay. Siya lang ang hindi bumoto, no? Imagine. Okay. Ronald, lipat tayo ng kampo punta tayo sa mga pink. Okay, so nagva-viral today. Actually, mula pa kayo na umaga, yung litrato ni former Vice President Leni Robredo na nakasakay sa bus. Na ginagawa naman yan noon pa yan, ano. Pero sabi nga nung ng mga DDS, wag yung pansinin, pero at the same time, Pinapansin nila. At saka ginagawa nila ng mga essay, sabi nga, ano. So, ako naman ang tanong ko, since ikaw naman ay talagang nasa politika matagal na, ano, ito mga ganyan na mga mga lumalabas na mga litratong ganyan. Para kasi nade-deja vu ako dun sa nung panahon na nag-aabang siya sa Magallanes ng bus . Ito ba yung senyales na bumubukas na yung isip ng dating bise na baka pwede? May posibilidad. Lalo ka na, ba? alam mo to, dahil Baka pwede. meron ka mga numbers na hawak kung sino mga posibleng maging kandidato. Well, ayokong i-preempt yung desisyon ni Vice President Leni. Pero lahat ng ito, pati yung pagsuot ng pink na medyas ni PBBM at pagpunta sa Naga, lahat ito ay may kine-create a perception. Simula nung nagpakilala si Sara na tatakbong presidente sa 2028, sa ngayon kasi siya pala na nagpapakilala, ay may ito yung mga pang-counter na hindi ka kasiguradong mananalo. May other forces at play. Yes. At itong other forces na ito ay pwedeng magsama-sama. Sinasabi ko pwede, hindi ko sinasabi nagsasama-sama. No? Kaya yun yung message kay Sara.
Okay. Katulad din itong mga ganitong klaseng mga public display of affection, mga public drama, Oo. no? Ay pinapakita lang kay Sara na may other contenders for 2028, no? Dahil mataas kasi si Sara dahil siya pa lang yung nagpakilala na kandidato. Pero Tito Ronald, So we will see more of this. You're talking about the elections, Tito Ronald, no? Yung kanina, yung sabi mo, pag nabuksan yung mga bank accounts, yung mga salian bank accounts, ganyan, no? Sa tingin mo, ay makaka-affect pa yan sa bid ni VP Sara for presidency in 2028? Kasi merong mga DDS supporters ako nakakausap personally, sinasabi nila, kahit ano pa yan, Sara Duterte pa rin ako. Makaka-affect pa ba yan? Of course, merong mga solid hardline talaga siyang supporters. Pero yung mga soft supporters niya, baka maging ambivalent. At baka kung lalabas na totoo yan, no, lalo na kung yan ay magiging official document galing sa AMLA at saka sa mga bangko, tingin ko significantly mababawasan yung kanyang supporters. Huwag niyo kalimutan, hindi naman lahat ng kanyang supporters ay ay solid or hard. Meron diyang mga soft supporters. Okay. No? So, tingin ko yun ang tatamaan. Sige. Mataas pa rin siya, pero yung margin niya to win ay baka dramatically mawala. Last na talaga, Ronald, hindi ka ba nanibago o wini-welcome mo ba yung fact na mabilis na sumagot sa mga batikos si Mayor Lenny ngayong binabati ko sa online because of that bus picture? Kasi dati, hindi na pinapansin ng mga troll. Ngayon, agad niyang sinagot. Tingin ko si Mayor Lenny, hindi siya affected ng mga ganyan eh. No? What can be worse than yung 6 years niya as Vice President? Yung mga banat sa kanya, mismo ni President Digong. No? Even bordering on sexual harassment. No? Kaya medyo para sa kanya, sanay na siya dyan. Walang panyan. Walang laban niya sa mga banat sa kanya when she was a Vice President under Digong. May habol. Tito Ronald, pahabol kasi Meron siyang doctorate dyan. Tito Ronald, pahabol Speaking of pink, lumutang kasi yung pangalan ni Edwin Lasherda earlier. Pero, dininay naman ng Malacanang na may changes dun sa DICT. Ano bang narinig mo? Baka meron kang inside info. Ay, dininay din ng Malacanang na may cabinet revamp, di ba? Pero nagkakariba. dalawa na yung natatanggal, no? Si Popolo Tila, si Frasco. Hindi ako magugulat kung meron pang mga susunod na matatanggal. Ngayon, whether sila ang papalit, I doubt it. Pero, minsan mahirap paniwalaan yung statements ng gobyerno. Yeah. Dahil minsan, mismo sila, hindi pa nila alam kung ano nangyayari o anong gagawin nila. No? Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Tito Ronald Llama, sa uulitin. Balik ka na sa meeting. Happy weekend, Ronald. Happy weekend. Anytime. Thanks.